right now, talking about our best shot, pinag-uusapan po natin this month of November ang patungkol sa better than yesterday. Yan po ay isa sa mga spirit or mensahe na binitbit po namin or nakuha po namin nung nagkaroon ng National G12 Conference. I think 2 weeks ago lang, dyan po sa may PICC and sa World Trade Center, di ba po? So nakakatuwa, marami ho talagang sinabi ang Panginoon, pero isa lang yung nakita natin na bigyan natin ng tuon-to ng pansin bago mag-close ang 2014. Na-discuss po natin, I think last Sunday, about doon sa binasa natin sa Biblia in Haggai chapter 2 verse 9. Nakaka-excite itong verse na ito dahil ito ay pinag-uusapan about great things for the Lord. Uulitin ko po para doon sa mga na-miss nung last Sunday, sabi sa Haggai chapter 2 verse 9, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. Sino excited dun sa verse na ito? Let's shout, Hallelujah! Dahil nabubuhay ka ngayon. Dahil ang sabi dito, the glory of the present house will be greater than the glory of the former house. I'm sure, wala nang nangangarap sa atin. Sana napanganak ako noong panahon ng, alam mo yun, nung ang daming church na umusbong noong 1970s. Pinanganak ang JIL ba no? Ang LRC Palawan. Tapos alam ko, during the 70s, ang dami mga young people, kasama po ang aming senior pastor doon na nagkaroon talaga ng kasama po ba kayo doon sa 70s na yon? Grabe, ang daming mga kabataan. Naririnig ko lang yung kwento na yan. Ako'y na-excite. Ang daming mga kabataan noong araw ang hinipo ng Panginoon in campuses. Nagkaroon ng church, ng ministry sa mga campuses noong 1970s. At ang daming mga nagpastor ng mga panahon na yon. At praise the Lord dahil isa sa mga nagpastor noon, ang pastor natin. Amen? Talagang nag-commit ng kanyang buhay at came 1982 ay talagang nagkaroon ng All for Christ Church at noong araw ay Allied Christian Church pa ho tayo pero ACC pa rin. Loyal tayo sa ACC eh. Di ba pinalitan natin? ACC pa rin, All for Christ Church. And ang dami yung malalaking churches including us. Praise the Lord. Sabi nyo, Amen! At talagang isinilang because of those years ng revival sa Philippines. I think ang JIL, Life Renewal, Christian Fellowship, doon po sa Puerto Princesa. At napakarami pa po ng mga kasabayan natin. Makikita nyo naman pa nag-celebrate ng kanilang anniversary. Puro nasa 30 plus ang anniversary nila. So we are so happy. Pastor, kayo po ang Forerunners Church po. Ilang years na po? 30. Kita niyo po, nasa ganong year nga po. And praise the Lord for all those things. Ako rin, pag nagbalik tanaw ako, yung prophetic move, yung praise and worship, taga minsan nga maiiyak pa ako Pag may mga kinakanta na nagsasayaw ko, naalala ko noon, pag kinanta yung shout to the Lord, power of your love, tagang naalala ko yung mga days na yun, nagpe-praise and worship tayo sa Cuneta Astrodome, 24 hours, non-stop praise and worship, at lalo na yung nagte-take off yung eroplano, pag naaalala mo yung first international trip mo papuntang bansa ng Israel. At pag naalala ko na pag-usapan yung Hyatt Hotel na, grabe Lord, nakapag-Hyatt Hotel ako sa bansang Israel. Grabe. Sabi nyo nga, grabe. Pero alam nyo ba, kahit ilang beses ko kayong lunurin sa napakaraming naming kwento, those years ay pass na po yun. Sabi nyo, pass. Yun ay former house na. And sinabi ng Biblia, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Sabihin ng mga radicals, mga young people, Hallelujah! Sasabihin mo, ako mag-a-around the world. Because of the gospel, di ba? Hindi lang dahil namamasyal, pwede rin. Pero ikaw ay pupunta sa iba't ibang lugar, mararating mo ang iba't ibang church, mararating mo ang iba't ibang sulok ng Pilipinas dahil ikaw ay talagang, you are so passionate na sinishare mo ang vision ng G12. Amen ba? Ay parang humina. Amen ba?
Amen. Nung sinabing G12 na, amen. Hindi, okay? So, that's Haggai 2:9. And diniscuss natin about John chapter 14, verses 12 to 14. Sabi ng Panginoon dito, you will be doing greater things. At nakita natin na it is our destiny. At bakit you will be better than yesterday? Why? Because Jesus is interceding for us. And number 3, it is all for the glory of God. Bakit hindi loloobin ng Panginoon? Yun ang pinag-aralan natin nung nakaraang linggo. Bakit hindi niya loloobin maging better tayo? It is our destiny. Sinabi ng Panginoon niya in John, greater things you will be doing. And number 2, why? Bakit sure not great destiny? Bakit? Dahil because Jesus is interceding for us. Wow! Ang Panginoong Jesus mismo ang nananalangin at talagang, ang tawag mo doon? Parang backer mo. And then number 3, it is all for the glory of God. Not for our own glory. Kaya kahit anong mangyari, gagawin talaga ng Panginoon as long that you are willing to be better than yesterday. Sabihin mo sa kanila mo, willing ka ba? Tapos, I'm thinking, dahil ako yung naka-assign ngayon na magsasalita, sabi ko, Lord, what more can I say about better than yesterday? Meron pa bang hihigit pa sa doon sa Haggai, doon sa John, na we will be doing greater things? And sabi ko nga, Lord, encounter na. Bigyan mo na ako ng sasabihin ko sa congregation. Magsa-Sunday na, Lord. Alam niyo, isa sa mga pinakamasarap nung meron kang Holy Spirit, hindi katulad noong araw. Noong araw, naabutan ko rin yun na pag Sunday na, parang hindi ka na makatulog ang mga pastor. Anong tawag doon? Saturday, ano ba yan? Fever? May tawag ang mga pastor dyan. Pag na-assign ka noong araw nga, pag si pastor na-assign ako, na-text ako, or na-page ako, na lean speaker ka, talaga namang, kung nasabi yun ng 2 months, sana nasabi na lang ng 1 day before. Kasi yung 2 months na yun, parang nawala yung kapayapaan mo, no? And kasi merong mali sa puso mo eh. More nagdedepende ka sa sarili mo. Nung nagpastor nga po ako, isa sa mga tanong ko kay pastor, parang, kaya ko po ba? Paano ho ba magpakain lagi ng congregation? Ibig sabihin nun, lagi kang kakain. Ibig sabihin, lagi kang nag-iisip ng sinasabi mo, pero hindi ka pala nag-iisip. Amen? Ikaw pala ay nagtatanong sa Lord at nagiging instrumento ka lang kung ano ang sasabihin mo para sa kanyang church. And you know what? Nung tayo ay umaawit kahapon, I think, morning ba yun? Nag-worship tayo. And we sang two songs. Kung sa pagkakatanda ko, ang title ay Deeper. At yung sumunod ay Shout to the Lord. Ano ba? Ano po ang sumunod na kanta? Asan po si Pastor Ramil? Shout to the Lord. And talagang, nung nandun pa lang sa Deeper, meron nang sinabi ang Lord sa akin, anak, andyan ang sagot. And habang, hindi naman ako napatitig lang doon sa lyrics, ano bang pwedeng outline dyan, ano bang magandang verse dyan. Pero ang nangyari sa akin, napa-worship talaga ako na talagang todong-todo sa Panginoon. And then, una nga, pag-type ko, nalobat pa yung iPad. Sabi ko, ano ba, baka mawala. Nalobat yung iPad. And then, nag-charge pa ako. And then, nag-encounter na, nag-sessions na, hanggang nabalikan ko siya hapon na lang. And true enough, na talagang sunod-sunod po. And God gave me this title. Ewan ko lang kung approved to kay Mother Tess, ano. Natuwa lang ako. Nothing more than more of you. Pwede ba? Alright? Better than yesterday. Merong subtitle na Nothing more than more of you. Alright? Sabihin nga natin ang sabay-sabay, more of you. More of God. If you want to be better than yesterday, meron lang akong isang point na gusto kong maiwan sa bawat isa sa atin. Want Him more. Wala tayong ibang nanaisin pa. Tama-tama yung kinanta natin kanina, di ba? Kundi ang makapiling ang Diyos. If you want to be better than yesterday, talagang patuloy na kailangan ma-in love ka everyday sa Panginoon. Yung passion mo, hindi yan madadagdagan kung hindi mo sasabihin sa puso mo, I want you more. Sabihin nyo nga, more. Ang ganda ng sinabi ni Apostle Paul in Philippians chapter 3 verses 7 to 11. Sino dito, marami sa atin, every time na binabasa mo yung mga letter ni Apostle Paul, na i-inspire ka.
In fact, sa sobrang inspired mo kay Apostle Paul, napangalan mo sa anak mo, Paul. Yung iyong anak na babae, Paula. Diba? Nakaka-inspire siya. And praise God, dahil ginamit siya ng Panginoon para ang gospel ng Panginoon ay makarating hanggang sa atin. Basahin natin Philippians chapter 3, verses 7 to 11. Andiyan na po ba kayo? Say Amen. Napakatahimik na ng congregation. This is our generation. Noong araw, pag sinabi mo tayo, let's turn our Bible to, talagang, di ba? Pero ngayon, hindi na turn let's click or tap our Bible and open our Bibles to Philippians chapter 3, verses 7 to 11. Yan. Tahimik na nga. This is our generation. Okay, let's read. At one time, all these things in easy-to-read version were important to me. But because of Christ, I decided that they are worth nothing. Sabi nyo nga, nothing. Not only these things, but now I think that all things are worth nothing compared with the greatness of knowing Christ Jesus my Lord. Because of Christ, I lost all these things. And now I know that they are all worthless trash. All I want now is Christ. Andun ang keyword. Sinabi ni Paul, all I want now is Christ. Pasko po ngayon, hindi all I want this Christmas is you. Alright? Pwede mong sabihin, nakatingin ka sa langit. All I want this Christmas is you, God. I want to belong to Him. In Christ, I am right with God. But my being right does not come from following the law. It comes from God through faith. God uses my faith in Christ to make me right with Him. All I want is to know Christ and the power that raised Him from the death. I want to share in His sufferings and be like Him even in His death. Then there is hope that I myself will somehow be raised from death. Ang tindi talaga ni Apostle Paul. Sa totoo lang, medyo tanggap mo pa yung first part. Pero habang nagsasalita siya, palalim ng palalim yung kanyang sinasabi. At parang gusto mong sabihin, Apostle Paul, baka nawawala ka na sa sarili mo. Parang, okay ka ba ba? Nakaangat ka ba? Nakatangtong ka pa ba sa lupa? Parang umaangat na sa lupa si Apostle Paul eh. Kasi dumating siya sa point na sinabi niya na, all I want is to know Christ and the power that raised Him from the dead. Saka gustuhan niyang malaman kung ano yung sikreto, talagang kung ano yung success ng Panginoon sa power ng kanyang death and resurrection, ay ginusto niya na mag-share in His suffering and be like Him even in His death. Naipanalangin niyo na po ba ito? Naipanalangin niyo na ba yung gantong prayer na to be like you, God, in your suffering and even in your death? Grabe po, yung mga nag-encounter, lalo na kung nag-encounter ka na. Ang sabi nga ni Pastor, at talaga namang totoo yun. Yung ginawa ni Mel Gibson, tinry lang niya talagang ipakita. Pero hindi pwedeng ipakita dahil magiging hindi na pwedeng ipakita sa TV. Pag pinakita yung totoong pinagdaanan ng Panginoong Yesus, amen po ba? Doon sa description na sinabi na pinag-aralan natin, hindi mo po talaga kayang i-picture kung paano ang mangyayari sa isang normal na katawan ng tao kapag ikaw ay dumanas ng ganong klaseng persecution and physical abuse. Diba? And sabi ni Paul, I want to be like you. Share in your sufferings and be like you, God, even in your death. Sabi niya, then there is hope that I myself will somehow be raised from death. Wow. Sabi niyo nga, wow. Sabi ni Apostle Paul, ito ang pinaka-importante na sa kanya. To know Christ, His death and resurrection, to have that share in His suffering. Ano ba ang importante sa atin ngayon? Noong araw, ito sinasabi ko, noong araw, former house. Noong araw talagang narinig ko yung testimony ni Ate Deng kahapon, nag-share siya sa devotion. Nung dinil siya ng Panginoon, noong araw daw, ang importante sa kanya ang asawa niya. Kung nakakain na ang asawa niya, napagluto na niya, sumunod na importante sa kanya ay ang kanyang mga anak. Kung nakapagbihis na, may 4 na lalaki yan, 4 nga ba? 5.
4 na lalaki na talaga namang pag nagbihis daw, lumilipad yung mga damit at talagang pupulutin mo na lang at lalabhan mo lahat yun plus isa pa. 4, 6 ang nilalabhan mo. At talagang sinabi ng Panginoon sa kanya, may aso pa ngayon, may kasama pa. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Deng, ako ba ang importante sa'yo? Ang dami mo na, bago mo maibigay ang oras mo sa akin, pagod ka na. Ilang beses ba na talagang every time nahaharap tayo sa Panginoon, we will do our prayer, our devotion. Ilang taon ba na talagang every time nahahawak tayo at haharap sa Panginoon, yung tira-tirang oras na lang. O kaya mag-church ka kasi meron pang spare time. Praise the Lord. Talagang nagawa ko na ang lahat. Buti na lang, praise the Lord, merong 1:30 p.m. service ang ACC. Kaya bless na bless ako sa ACC. Hindi ko ba sinasabing nagkakasala ang nag-church sa 1:30 po, ah. Pero kung ang naging motibo mo ay talagang may spare time ka na lang, ang ibig sabihin nun ay sino ba or ano ba talaga ang importante sa atin? Asawa? Anak, pamilya, ang makapag-aral ka. Ito, madalas kong marinig sa mga magulang to, sa mga sales, sasabihin ng mga, pag meron ka mga magulang na kausap, sabihin, ang importante sa akin, ang talagang kayamanan lang pwede kong irigalo sa aking mga anak, ay kayo anak, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, ang makapagtapos kayo ng pag-aaral. Pag nakapagtapos kayo ng pag-aaral, pwede na akong mamatay. Mga drama ng mga magulang yan, di ba? Pasensya na, pastor, ano po ako? And una ko pong ministry ay theater arts. Bago po ako naging pastor, ako po ay creative dance director ng All for Christ Church. So, yun po talagang gusto mo na yun ang ma-accomplish for you. That's the ultimate. Makapagtapos ng pag-aaral ang inyong mga anak. And marami naman sa mga nakapagtapos naman ng pag-aaral, yung pinagtapos ng pag-aaral, sabi niya, pag ako, Lord, nakapagtapos ng pag-aaral, talagang ang saya-saya ko na kapag nakakuha ako ng trabaho, pag binigyan mo ako ng trabaho. Meron pa iba. Ito, narinig ko to sa mga pastor natin eh. Pag binigyan mo, sa sobrang desperado, pag binigyan mo ako ng trabaho, Lord, talagang pinapromise ko sa iyo, talagang maglilingkod ako sa iyo. Pag binigyan mo ko ng anak, Lord, isang anak lang. Talagang ganun. Talagang, alam mo, nakaka-desperado naman pala talaga ang yung wala kang anak kasi hindi mo alam paano gawin yun eh. At least magtrabaho, mag-mood ka lang ng resume mo. Di ba? Medyo parang may effort ka pang magawa. But to have a child, that's a miracle. Miracle of life yun eh. Talagang wala kang magagawa doon. Kaya marami nagsabi mga nanay at tatay, bigyan mo lang kami ng anak, Panginoon. Talagang maglilingkod ako sa iyo. Ang sabi ng mga pastor, noong nagkaroon ka ng anak, sasabihin mo, Pastor, pasensya na po, hindi po ako maka-attend ng prayer meeting kasi po yung anak ko nagtatae. Pastor, pasensya na po kayo, hindi po ako makakapag-sell ngayon, mga 6 months kasi nagbe-breastfeed pa po ako eh. Pastor, pasensya na po kayo, kinakailangan ko pong painumin ng vitamins ang anak ko, kaya hindi po ako makapunta dyan para counselan nyo, para maipag-pray nyo. Kahit yung pagpapainom na, lahat na ng reason, yung anak ko po nag-LBM, yung anak ko po, kung pwede lang ang sumagot yung anak mo, Mami, tama na, wag mo na akong gamitin. Di ba? Nakakaiyak. Kung ikaw yung giver ng blessing, medyo may kurot yun sa puso mo. Amen ba? Na binigyan ka ng blessing hanggang ang naging pinaka-priority mo, ang pinaka-importante na sa'yo, hindi yung nag-bless, pero yung nagbigay ng blessing. At alalahanin mo, meron ka pang ipinangako sa Panginoon. Amen? So, ano ba ang importante sa atin? May mga bagay, sabi nga dito, si Paul, importante sa kanya ang pagsunod sa law. Yung lahat ng mga seremonya. Sabi niya, I am a Pharisee. Ako ay true-blooded Jew. Kung meron kayo ipagmamalaki, meron din talaga ako ipagmamalaki. Alam niya, sa ulado niya ang lahat ng mga dapat na ginagawa. Pero sinabi niya dito, everything is rubbish. Everything is garbage. Walang kwenta compared to the surpassing greatness of knowing Christ, our Lord. Meron pa palang kakaiba, hindi lang pala yung pagsunod sa law, hindi lang pala yung pagsunod sa mga bagay-bagay na ginagawa. Pero ang sabi, ang kailangan ko ay ang Panginoong Jesus. More of you, God. Amen ho ba? Amen. And alam niyo ho, meron po akong narinig dito, sabi, naalala ko yung story ni Bartimaeus. Bigla lang pinaalala sa akin ng Lord. Sino ho nakakatanda ng story ni Bartimaeus?
Noong time na talagang nangangailangan siya sa Panginoon, ang sinigaw niya, sumigaw ba siya ng vision? Sinabi ba niya, Lord, bigyan mo ko ng tao. Pero ano ang sinigaw niya? Ano ang sinigaw niya, congregation? 1, 2, 3, go! Parang nahiya kayo Okay, 1, 2, 3, go! Jesus! Alam mo niya, mayroong isang national convergence ng mga young people. Tayo po, All for Christ po, ang nag-organize ng Rise of Philippines. Merong isang pastor nagturo, hindi ko ito makalimutan, about Bartimaeus. Hindi ko siya nagtuturo about vision, pero sabi niya, ano yung tanong ng Panginoon? What do you want me to do for you? Tinanong niya yun ang altar call niya, at hindi ko makalimutan, talagang tumakbo ako sa altar at sinabi ng pastor na yun, sabi niya, sabay-sabay nating isigaw, Jesus! Alam niyo, mahal ko na ho ang Panginoon noon, pero nung ginawa namin yun during that altar call, all leaders from different churches, mga young people nag-gather in Tagaytay City, sa CDC Tagaytay. Lahat kami sumigaw ng, Jesus! Tapos after nung pagsigaw mo ng Jesus, iba-iba na ang manifestation nangyari, talagang iyakan na ang mga young people. At sabi ko sa inyo, after nung pagsigaw na yon, nadagdagan pa yung pagmamahal ko sa Panginoon. Sino dito gusto mo? Yung pagmamahal mo sa Panginoon, mas madagdagan pa. Na talagang, you will not just shout for vision, you will not just shout for morsels, you will not just shout for anything na hinihingi mo sa personal mong buhay, pero you will shout, Jesus! Pag wala ka, hindi ko kayang gawin ang lahat ng ito. Amen ba? Amen. And that is Bartimaeus. And after na sumigaw siya ng Jesus, ang tinanong ng Panginoon sa kanya, what do you want me to do for you? Ang nagpakilig sa puso ng Panginoon, yung pagkagusto niya, ng desire niya to be with you, Jesus. To be in my life. At nung sumigaw siya, sabi niya, now, you will receive your vision. Ang sikreto pala dito ay talagang maging in love tayo sa Panginoon. At walang pwedeng pumigil tayo para gawin ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Say amen. Amen. So better than yesterday, it is nothing more than more of you. Paano natin iwawant ang Panginoon? Paano mo siya gugustuhin? I have 3 things. A, from the song. Sabi, I want to know you. Lumakpas ba? Bumaba. Okay? Ando ba sa page? No. If you want Jesus in your life, you want more of Him. Knowing Him more. Kilalanin mo siya ng maigi. Read, study, meditate on the Word of God. Hindi lang siya basta binabasa, pero talagang pag-aaralan mo ang salita ng Panginoon. Alam niyo ba noong araw, wala nang papantay, hindi yung former house, walang glory na pwedeng ipantay sa enjoy ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa mga panahong ito. Noong araw parang binabasa lang, pero ngayon talagang may mga revelations. Ako noong bata, tuwan-tuwa ako sa mga pastor na pag nagtuturo, grabe hindi ko nakita yun pero nakita niya. Tapos grabe tinuturo nila yun. Pag nagbasa ka ng book, grabe isang verse lang, naging isang chapter na ng book niya. Di ba nakaka-amaze? May isang ang pastor ng young people kami, diniscuss lang niya ang John 3:16. 4, anong ibig sabihin? God, anong ibig sabihin? Love, anong ibig sabihin? So, kahit yung mayroong ibig sabihin. Alam niyo, hinahanap ko nga yung notebook na yun kasi that is the best, isa sa mga best preaching na narinig ko. Pastor Gami Alba, yung isa sa mga kaibigang matalik ng ating pastor. Siya yung nag-discuss ng tuwan-tuwa. Yung young people, ako na-catch na yung attention ko. Talagang napatitig ako sa niya. And na-appreciate ko yung John 3:16. Know God more. Kilalanin natin siya. At yun ay intentional. Hindi mo basta nakikilala ang isang taong mahal mo na tinitigan mo lang, kilala mo na. Ate, first, love at first sight. Kasi kilala ko na siya eh. Hindi po. Pero mag-e-effort ka, intentional, para makilala mo siya. Sabi mo sa katabi mo, intentional. Talaga, gawin mo talaga na basahin ang salita ng Diyos araw-araw, pag-aralan mo to,
manalangin ka, hindi ka tatayo sa ikinauupuan mo hanggat hindi ka nakakakuha ng Rhema word. Ang Rhema word ay yung talagang salita ng Panginoon na gumaganon-ganon sa'yo. Na nangungusap ang Panginoon sa'yo. Number 2, kantahin nga natin, I want to know. Na iba, alam ko yon. I want to hear your voice. Ingat na ingat no? Okay. Hearing your voice. Hear God's voice. Alam niyo po, church, we are so privileged. We are all for Christ Church. Isa sa mga tinuro ng Panginoon sa atin way back before mag-close ang 80s, 87, 88, 89 is hearing the voice of God. Parang gusto kong tanungin ang Lord, 10 kami pupulutin, Panginoon, kung hindi ho namin narinig ang tinig niyo. Di ba po, 1987, nung sinabi ng Panginoon through our pastor, na sinabi ng Panginoon, worship me in spirit and in truth, and I will do the rest. Alam niyo ba, yung worship me in spirit and in truth, ay hanggang ngayon, yung rest ay na-enjoy natin. Alam niyo ba yung mga radicals, mga young people, na yung rest na yon ay kasama itong house na ito, na narinig na natin sa Panginoon, na ginamit ng isang servant ng Panginoon, na ipinangako niya that there is a building. It seems like a house, but it's like a building. A white house. Na hindi niya maintindihan. Like a building, di ba? Kasi nga, nung nakita natin, parang ang building na house. And then, white. Pero nung narinig natin yung prophecy na yun, hindi lang tayo uupa dito. Kasi ang unang pangarap natin, umupa lang dito. Ang gusto lang natin, yung garahe nito. Sino nga ba ang gugusto nito? Pastor, kung nakita niyo ho ito noong araw, ito po ang tawag dito ay haunted house, sa kakutan ng mga drug addict. Saka napakalumang bahay po. Praise the Lord, nakatayo pa rin po siya ngayon. Puro extension lang ginawa natin. Pero alam niyo ba na ang loteng ito ay talagang hindi mo gugustuhin, pero dahil sinabi ng Panginoon na there is a building, a 2-story house. Sabi natin, ito yung pinangako ng Panginoon. Kaya walang takot na sinabi natin sa Panginoon, yes! At sinabi natin sa may-ari, bibilin namin yan at 7.5 million. At ang pera natin, magkano? Nasa 100,000 lang. Pero nabili natin in just a matter of, Pastor, 2 years. Sabi mo sa tabi mo, gisingin mo, 2 years? 7.5? Paano naman itong kabilang to? 25 million lang. Grabe! Sabi, ano sabi sa Hagay? The glory of the former house, the glory of the new house, of the latter house, is greater than the glory of the... Oh, wow! Ano sasabihin ng mga congregation natin? Amen! O, ilayhan siya na yung dalawa niyong kamay. Pwede rin ito. Ito, type ko rin to di ba? Alam niyo, binibenta sa atin yan. Buti pa si Mr. Prieto, ang lakas ng pananampalataya sa atin. Sa Diyos ng ating, na meron tayong pananampalataya. Kasi inalok niyo to Tingin niya kay Pastor, ay yaman. Saka sa atin, tingnan mo na kasi, ang gara ng suot mo Tingnan mo katabi mo, ang gara mo kasi, parang ang yaman mo kasi Wag parang. Naalok tayo. At ngayon, nung nakita ni Mr. Prieto, palaki ng palaki church nito May stall pa, may paupahan. Ginaya nga tayo, nagpatayo rin ng paupahan niya. Pero mas maganda yung paupahan natin. Di ba? Alam niyo, inalok niya sa atin, di ba po, Pastor? Sabi niya, why not buy itong lote na ito? Sabi niya, 25 million. Amen! Sabi nga, kung nakapag-raise up tayo ng 7.5 na 180 congregation pa lang tayo ngayon. Ngayon ay nasa more or less 500 congregations tayo. Ano ang masasabi na lahat ng mga congregation? Amen. Excite. Nakaka-excite, di ba? Greater things are yet to come. Sabihin nyo nga, greater things are yet to come. Alam nyo, nangyari lang yan dahil we are hearing from the Lord. Amen. If you want God more and more in your life, kailangan marinig natin ang tinig niya. Wala nang mas makaka-excite pa sa Panginoon, kundi yung marinig ang tinig niya. Nakakalungkot pag hindi mo siya maramdaman, hindi mo siya marinig. Amen ba? At pag narinig mo siya at nakita niya faithful ka na sinusunod to, ano sabi ng pastor natin? Magsasalita pa siya ng magsasalita. Kakausapin ka pa niya ng kakausapin.
Kasi masunurin ka. Amen ba sa mga magulang? Kung sino yung laging sumusunod, yun ang lagi mong nauutusan. Anak, magluugas ka ng plato. Tapos sabi nung, naabot ako na naman. Kasi ang bait mo eh. Anak, magluto ka naman. Anak, pakiabot mo na yun. Sino favorite at usan ng magulang dito, ng parents niya? Oh, di ba? Wow, talaga? Parang ang konti, nakakalungkot. Sino favorite utusan ng magulang dito? Oh, di ba? Anong ibig sabihin yan? Kasi masunurin ka. Ang Panginoon kapag masunurin ka, lagi mo siyang pinapakinggan at sinusunod ang lahat ng sinasabi niya, lagi siyang magsasalita sa atin. Kaya ang Panginoon, hindi na natiling pipi sa buhay ng All for Christ Church. Dumating ang 2010. Kinausap ng Lord again ang ating pastor. Nalimutan ko na kung saan kinausap. Pero sabi, talk to Pastor Carlo. Bakit? Yung pala gusto ng Panginoon na mag-G12 tayo. Praise. Sino tutuwa dito? We are now in the vision. Talagang yung born again, na-reborn again. Pa kami mga leaders na nag-encounter, na-share ko nga kahapon dun sa women's group. Sabi ko, nung nag-encounter kami, born again kami, pero na-reborn again kami dito. Sino dito yung mga nag-encounter na reborn again ka? Grabe po, di ba? Alam mo na, pero hindi lang pala na alamin mo. Pero sabi ka nun, know Him, hear Him, and sabi, I want to feel you. Hindi ko na masabing feeling Him. Okay? Number 3, staying in His presence. If you are always in the presence of God, you will always feel Him. Let's desire and want to worship Him and pray more. Di ba ang sarap po ng manalangin? Bago ka kumatok sa pintuan ng may pintuan, masarap munang manalangin. Bago mo i-dial ang phone mo, mas maganda na manalangin ka muna. Amen? Bago mo ma-text si pastor, hindi naman sa ayaw namin kayong marinig. Pero bago mo ma-text si pastor, ang cell leader mo ay talagang ang Lord muna ang niyugyug mo at nanalangin ka at nag-worship ka. Amen? Kasi yun ang gusto naming ituro sa bawat isa sa atin na maging buhay ng isang matagumpay na Kristiyano. Amen? That we will want to stay in God's presence. Ako nga meron pa eh. Ang tagal ko na nakatitig dun sa iPad ko kasi devotion. Tapos biglang naiyak ako, kailangan ko na maglinis ng banyo. Di nag-is-is ako ng banyo, kala ko tapos na eh, hanggang napakanta ako uli. Nothing compares to the promise I have in you. Joke lang. Hindi, tuwa talaga ako eh. Talagang, napakanta. Tapos, habang nag-iis-is pa ako, hindi dahil po sa Sonrox, naiyak talaga ako. At habang naiyak ako, habang nag-iis-is ang dinding ng CR, natawa ako, bigla ako natawa, nakakatawa eksena ko. Siguro natatawa sa akin ng Lord habang tinitingnan ako. Minsan kaya ng nanay, walang excuse. Sabihin mo kung nanay yung katabi mo, no excuse. Sabi nga ni Ate J, no, ano ba yung sasabi mo? No way. Di ba kagwe? No way, no excuse. Sabi mo, ang dami ko pong ginagawa. Ikita nyo, pwede pa pala ma-extend ang devotion habang nag-iis-is ka na banyo. Di ba? Or, eto pa, isa pa. At habang ganyan talaga pag nagagawa kapag walang kasama sa bahay eh. Parang habang nagtitiklop ka ng damit. Noong araw, habang nagtitiklop, mahilig ako manood ng TV eh. Ngayon, nakakatiis na ako ng hindi nanood ng TV. Kasi sabi ko, parang sayang oras. Pero talagang mapapa-worship. Yun nga lang, sisiguraduhin kong tulog pa si Kuya Ramil. Kasi every time kumakanta ako, namamatay-matay siya sa kakatawa. Okay? Number 1 fan. Alam nyo nga, merong song, Dad, can I request you? Huwag kang tatawa. Meron pong isang song na tinuro po yung si Pastor Romel Guevara. Na-compose niya. And nung kinompose niya to, isa ito talaga nakakatulong sa akin to know God more and to want Him more. Sabi ko nga, staying in God's presence, that's the best. That's why in G12, tinuturo sa atin mag-devotion eh. Hindi lang yung notebook. Sana naman, wag po kayong katulad ng mga anak ko pagkatapos pagkagising, sulat, kopya lang ng kopya dun sa, ay alam na ng mga cell leader, kopya lang ng kopya dun sa notebook niya. Tapos nakita ko si Andy, kinatok ni Isabel, nakita ko nakaluhod dun. Kopya ng kopya. Let's stay in the presence of God. Paano po, Pastor, pag you don't feel like worshiping?
Ang sabi ng tita ko, narinig ko sa kanya, the more you need to worship. Paano mo, Pastor, pag you don't feel like praying? The more you need to pray. Paano po pag the more you don't want to go to church, the more you need to go to church? Kasi ang sabi nung kanta at sinabi ng salita ng Panginoon, of course, medyo pinaganda na lang to dahil awitin na to, pero nanggaling yan sa salita ng Panginoon. There are times, hindi ako There are times you don't feel like worshiping. There are times you don't feel like praising His name. Everything seems to go wrong, but Jesus is there all along. And hold on to your first love, passion for Jesus and seal from above. Hold on to your first love, glorify Jesus, Jesus Christ above. Church, loving God, holding on to your first love, is having that desire to know Him more. And having that desire to always hear His voice. And staying in God's presence. Alam nyo, ito mangyayari sa atin. Napakaganda. Through that song, Deeper. Di ba sabi mo, I want to touch you. I want to see your face. I want you, Jesus, more than before. Ganun ba tayo? Is it more than before? Yung first encounter natin sa Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, then, one point lang meron ako, want Him more. Then, ano mangyayari sa atin? Then you will experience. Ang sabi ng kanta, take me deeper than I've been before. Take me further. God, I long for more. Take me higher than I've been before. Jesus, I want more. What will happen to us? Number one, deeper revelation about God. You will go deeper. Hindi mo na ipagpapalit ang maraming bagay para kay Kristo. Hindi mo na ipagpapalit si Kristo sa napakaraming bagay. And sabi, take me further. Number two, further territories to conquer. Hindi ka na maghihintay ng conquest sa church. Hindi ka na maghihintay ng anniversary, pero yung spirit of conquest ay laging nasa puso mo. Amen? Sino gusto ng ganyan? If you want to be better, ang mangyayari sa atin, you will go further because the spirit of conquest ay nasa puso mo na. Namamalengke ka sa Divisoria, nakita mo yung isang ali. Sabi mo, ate, taga saan ka ba? Tinulungan mo, taga-Tagig po. Ay naku, ang lapit po ng church namin sa inyo. Pwede ko kayo pumunta sa amin. May nagagawa ng aircon. Back Snyder ka, kuya? Sabi ko, mag-church ka. Ayan tuloy, lagi nasisira aircon namin kasi lagi kang pinapabalik. Palagi ko masisira uli yan hanggang di ka bumabalik sa church. Diba? You have the spirit of conquest. Yun is, you will go further. And number 3, sabi, higher. Number 3, higher than your dreams. Meron ka ng pangarap, pero maglalagay ang Panginoon ng mas malaki pang pangarap para sa'yo. Then you will be dreaming. You will have your own vision. At yung vision na nagkakaroon ka, it is limitless. Amen? Meron kang 5 tao na sinesell. Tapos makikita mo na talagang itong 5 to, magiging 12 to soon. Paano? Ipapakita ng Lord sa'yo. Alam ba yung isa doon, magdadala ng 5? Sagot niya na yung 5. Wow, kailangan tutukan ko tong isang na ito. Di ba? And you will keep on envisioning. Because that's the revelation about God. You will go further. You will go higher. Alam niyo, si Paul, kahit anong i-boast ang gawin niya, sabi niya, everything is garbage. Kahit anong galing niya sumunod sa law ni Moses, o mga ceremonies na kanilang ginagawa. Pero sabing ganon, everything ay naging religious lang. Pag naging religious, burdensome. Nababurden ka ba? Every time bad, your church cell leader will ask for your report,
Doon ka lang natataratan. Naku po, 1 buwan ako hindi nag-sell. Naku, next month, magsasell ako. Kukumahog ka. Naku, hindi ko na-meet ng 2 week. Nanghingi ng sell report. Naku. Alam niyo ba, pag gano'n ang mga Kristiyano, burdensome. Una sa inyo, ang ginagawa natin para sa Panginoon. Pangalawa, sa inyong mga cell leader. Can you imagine that hanggang dumating ang Panginoon, fina-follow up kayo? Can you imagine na hanggang dumating ang Panginoon, inaalagaan yung buhay mo na, hindi yan pwede mag-angkar sa motor. Hindi ka pwedeng kayong manood ng sine. Hanggang dumating ang Panginoon, issue pa rin ang panonood ng sine, ang dinidil. Darating na ang Panginoon, love life pa rin, hindi pa rin matagpuan yung perfect partner. And sabi nga, unahin mo lang ang Panginoon and all these things shall be added unto you. Let's be better than yesterday. Remember what you will experience? Deeper revelation of God. And further territories to conquer. And number 3, higher than your dreams. You will experience that. Even our own accomplishment ng ating most senior pastor, our senior pastors, your local pastor, even your cell leader, you will be doing greater than that. Amen? Sabihin nyo nga, deeper. Malalim mag-preach si pastor, mas malalim ako. Amen? Sabihin mo, further. Ibig sabihin, further territories, mas marami tayong i-conquer. And number 3 is, higher. Mas tataas pa ang pangarap. Kaya yung building na tatayo sa lugar na ito, hindi malabo eh. Amen ba? Kasi your dreams will be higher than our dreams. Amen?